Okay, welcome po dito sa ating munting YouTube channel at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago tayo magpatuloy, gusto ko lang munang basahin ang ating content na nagmula sa katanungan ni Trason Batad. Okay, sabi ni Trason Batad, tanong ko lang po kung pwede ang dalawang lisensyadong baril na nakapangalan sa iyo na mag-apply ng PTC4 na magkaibang address. Thanks po. Okay, bibigyan natin ng linaw yan at bago yan ay gusto ko lang kayo munang pasalamatan sa inyong pag-share at pagla-like ng ating mga videos dahil kayo ay nakakatulong para dumami ang ating mga subscribers. At maraming salamat lalo tigito sa mga hindi nag-skip ng ads, lalo't kayo ay nakakatulong para madagdagan yung ating revenues dahil ang ating revenues, ang kinikita ng ating YouTube channel ay para sa ating mga beneficiaries na anim na mga estudyante ng mga anak ng single parent. Kung wala po tayong mga beneficiaries na mga tinutulungan ay wala rin tayong YouTube channel, kaya pasalamat tayo sa kanila. Okay, at lalo tigit maraming salamat din doon sa mga nagpadala dito sa ating GCash number na kayo ay nakakatulong naman para mabigyan natin ng mga allowance o pambaon yung mga bata. At ngayon ay may nagpadala na bago. Itinik sa akin ng aking anak. Yan pong GCash number na yan ay anak ko po yan. Huwag po ninyong tawagan para bumili ng ano paman o baril. Wala po kami binibinta. Yan po ay tumatanggap lamang ng inyong mga padala para maipahatid naman doon sa ating mga beneficiaries. Kaya't ako yung nagpapasalamat kay Jubit Francisco from Teresa Rizal na siya ay itinik sa akin ng aking anak na siya ay nagpadala para sa ating mga beneficiaries. Kaya at mabuhay ka. Maraming salamat sa iyo, Jubit Francisco from Teresa Rizal. Shout out sa iyo. At sana marami pang gumaya sa iyo para yung ating mga bata ay madagdagan pa. Hangad ko talaga na dumami pa yan. Yan ang purpose talaga ng aking YouTube channel. Pag lumago yung ating YouTube channel, dadami pa yung mga bata na ating matutulungan. Sa ngayon, ay nahihirapan pa tayo na suportahan yung 6 na mga bata. Kaya 6 pa lang. So ayan, at maraming salamat sa iyo. Inulit ko, Jubit Francisco. At lalo tigit, maraming salamat din kay Noli Peace America na nagpadala naman sa ating mga premier videos. Malaki sira ang naitulong ninyo sa regular ninyong pagpapadala sa ating mga premier videos. Napakalaki po ng katuwaan ng mga bata na nabibigyan natin ng kaunting pambaon sa kanilang pag-aaral. Okay, at God bless you. Bahala ng Panginoon na gumanti sa iyong kabutihan. Bigyan ka ng marami pang pagpapala at mabuting kalusugan sampo ng iyong buong pamilya. Okay, so ayan, kung ating lilinawin yung tanong ni Tarson Batad, ay dalawang lisensyado niyang baril ay nakapangalan sa kanya, mag-a-apply siya ng PTC4 pero magkaibang address. Ibig sabihin, yung address ay sa ibang address. So, may nag-comment dito si Bira Angelo. Ang sabi niya, 2 unit ko, isang LTAP naka-address sa province, yung isang unit secondary address dito sa Manila, 2 PTC4. Okay, kung ito tama ito. Kung saan naka-address ay doon kung saan naka-address yung inyong LTAP, doon din naka-address yung inyong PTC4. Yun ang ibig niya sabihin. At ang isa pa ditong nag-comment ay si Aljon Dating. Sabi niya, mag-contribute lang ako, Sir Tarson. Sa kaalaman ko po sa ngayon ay hindi pwede dahil ang address ng PTC4 ay nakabase sa address ng LTAP. Isa man lang sa LTAP, so isa lang ang LTAP. So kahit palit say na 2 unit ang gusto mo, magkakaroon ng PTC4. Susunod yan sa address ng LTAP. Nonetheless, no need na magkaibang address ng 2 PTC4. No, dahil pwede naman yung dalhin kahit saan sa Pinas, subject to usual restriction. Tama naman. Palagay ko tama ito eh. Tama ito. Pero para natin
para natin na masiguradong tama yan, ay di babasa tayo ng kung ano ang nakalagay sa batas. At gusto ko lamang basahin muna yung mga ibang comment dito. Tito Mihares, ang sabi ni Tito Mihares, matanong po kita, taga FPO ka po ba at alam mo ang 10591 or content creator ka? Okay, sa iyo Tito Mihares, ako po ay isang firearms instructor. 21 years na ako nagtatrabaho dito sa Kuwait, sa Mayadin Shooting Range. At bilang isang firearms instructor, nagkakandak tayo ng mga gun safety seminar. At pag tayo nagkandak ng gun safety seminar, marami ang mga nagtatanong, kagaya dito mga nagtatanong, anong isasagot natin kung hindi natin alam ang batas? So magmumukhang bubo tayo. So kung ikaw ay traffic enforcer, dapat alam mo ang traffic ng tungkol sa batas ng trapiko. So kaya yung mga batas na yan ay inilagay sa public dahil ang Google ay para sa public, alaman ng public, kaya nilagay yan ay para sa awareness ng mga tao na dapat alam natin para hindi tayo tatanga-tanga tapos pag tayo nahuli sasabihin natin na ay hindi ko po alam yung batas na yan. So ang sabi ay ignorance of the law excuses no one. So hindi natin at binabasa ko lamang ang batas at nakalagay naman sa ating disclaimer na yan ay for educational purposes only. Hindi man yan legal. For educational purposes only, para tayo ay may kaalaman at kung saan tayo pupunta. Kaya lagi kong sinasabi, pumunta kayo sa FPO para i-verify ninyo kung ano man ang inyong problema. So, dito Mihares, babasahin ko lang sa iyo ang isang comment ng isang tao na may kaalaman. Ang sabi niya ay great session, educational and practical. Yan ang dapat, educational and practical. Sana matuto talaga tayong alamin kung ano yung batas. Sumunod sa batas at laging may plano. Back up na plano. Thank you, Mr. Elmer. Yan ang mga comment ng may mga alam na tao. Okay, yan lang. Binasa ko lang yan. Para, kasi yung iba parang nayayabangan ba sa atin, no? O minamaliit tayo. Dapat po natin alam ang batas. Kung tayo ay may baril, dapat alam natin ang batas tungkol sa baril. Huwag tayong magtanga-tangahan. Tapos pag tayo ay nakagawa ng labag sa batas, sabi natin na hindi ko alam yan. So dapat may alam tayo sa batas na kamukha nito, nagtatanong, di dapat natin sagutin. Okay, so ang sabi kasi sa batas dito, ito ay hindi man galing sa akin. Ito ay binabasa ko lamang, ito ay nakapublish sa Google. So dapat alamin natin. Kung hindi kayo naniwala sa akin, kayo ng sariling research o magtanong kayo sa abogado, walang masama. Kaya lagi ko sinasabi, kung talagang legal advice ay sa abogado kayo pumunta. Pero ito ay for educational purpose lamang. Okay, kaya lagi kong sinasabi yan. Dapat ay meron din tayong kaunting kalaman. Ang sabi dito, in the Philippines, the license to own, possess firearms, LTAP primarily requires primary residential address. Dapat yung primary residential address. While there is no explicit provision for secondary, LTAP application process requires outlined by the Philippine National Police. Dapat kung saan yung address ninyo ay doon ninyo ipapangalan, doon din ang address ng inyong, tama yung mga nag-comment sa atin, yung inyong LTAP. Ang sabi, if you have firearms license and 2 registered firearms, you need a separate permit to carry outside residence. If you intended to carry them outside your residence having a valid LTAP, the firearms
registration does not automatically grant the right to carry those firearms outside. Okay, dalawa ang baril mo, yung isa naka-address doon sa isang bahay mo, yung isa naka-address doon sa isang bahay mo, kung yun ang ibig mo sabihin, dapat iyong permit to carry ay halimbawa yung isang 9mm mo ay naka-address sa Manila, yung 45 mo ay naka-address sa probinsya, magka-separate po ang permit to carry niyan. Na kung ano yung address ng baril mo, doon din naka-address yung permit to carry mo. Yun ang ibig sabihin nito. Ang sabi dito, here's more detailed breakdown. License to own and possess firearms LTAP. This is primarily license that allows you legally to own, possess firearms with your residence. Dapat naka-address sa residence mo yan. It's firearms registration. Each firearms you own must be individually registered with the FPO. Individual yung pagka-registered ng iyong firearms, whether saan mo gustong ilagay na address yan. Dahil kung nagka-problema yung baril mo na yan, kung paladalhan ka ng summon o ano pa man, dahil may address ka dyan, doon babagsak. Okay? Yung mga dapat ipadala sa iyo. Okay, permit to carry firearms outside residence PTC4. Ito naman, this separate permit is required. Permit is required to legally carry registered outside firearms outside your home. Okay. Separate PTC4. Separate yung permit to carry. You will need a separate permit to carry for each firearm you wish to carry outside. Okay, kung dalawang baril mo, hindi po pwedeng may permit to carry ka, pero ibang baril naman ang dala-dala mo sa labas ng bahay. Hindi po pwede yun. Kung ano lang mang yung baril mo na may PTC4, parehong lisensyadong baril, isa doon ang may PTC4, yung lamang may PTC4 ang pwede mong ilabas ng bahay. Yun ang ibig sabihin nito. In summary, you can own firearms with valid LTAP and registration, but if you want to carry them outside, you must obtain separate PTC4 for each firearms. Okay, maliwanag. At yung PTC4 mo ay hindi po pwedeng naka-address doon sa isa mong bahay. Hindi yan papayagan ng FPO. Kung saan, dahil ibabase yan doon sa yung PTC4 mo, ibabase doon sa iyong LTAP. Kung ano ang nakalagay doon sa iyong LTAP, yan ang sabi dyan, lilinawin ko lamang. Kung ano ang nakalagay doon sa iyong LTAP, doon sa iyong license, ay doon, yun din ang nakalagay doon sa iyong permit to carry. Hindi pa pwedeng permit to carry mo, yung license mo ay naka-address sa Manila, yung permit to carry mo ay naka-address sa probinsya, ay hindi po pwede yun. Ang sabi dito, kung saan. Pero po pwede mong parehong lagyan niya i-applyan ng parehong PTC4. Ay kung ako naman sa iyo, ay dalawa-dalawa. Dalawa-dalawa ang iyong PTC4. Ikaw, kung mapera ka, dahil panibagong gastos yan. Pero, no need na kasi yung may PTC4 ka, kahit saan mo nadalhin sa Pilipinas yan eh. Kahit saan mo nadalhin yan, eh bakit kinakailangan pang ganun? Parang magulo sa akin yan. So, yun ang pagkakaunawa ko dyan ha. At kung hindi kayo naniniwala sa akin, ay pumunta kayo sa abogado, pumunta kayo sa FPO. Yan ang lagi kong advice. Kung medyo malabo yung binasa natin dito para sa inyo, hindi ninyo ganong naintindihan. Kasi ako, naguguluhan din ako dun sa address mo dahil bakit dalawang address mo. Okay. So, kasi ang sabi mo, tanong ko lang po kung pwede dalawang lisensyadong baril nakapangalan sa iyo
na mag-apply ng PTC4, magkaibang address. Thanks po. Ay hindi po pwede. Kung saan naka-address yung iyong baril, ay doon naka-address ang iyong PTC4. At ang sabi, kung dalawa ang baril mo, dalawa rin ang license niyan ay kung saan nakalagay din yung, kung yung baril mong isa ay nakalagay sa probinsya, isa nasa Manila, magkaiba po ng PTC4 yan. Okay. Pwede ka mag-apply ng dalawang baril, magkaibang bahay, pwede yan. Okay. Kung may LTAP ka. Okay. So yung isang baril, ibang LTAP nun, yung isang baril, iba din ang LTAP, yung isang baril, iba ang permit to carry, yung isang baril, iba din ang permit to carry. Magkaibang address. Yun ang pagkakaano ko niyan. Okay, salamat kay Aljun Dating sa kanyang comment at kay Vera Angelico. Shout out sa iyo. At salamat din sa comment ni Noli Pizamerica. Okay, ayan lamang ang ating masasabi sa ngayon. At maganda yan. At kay na tinatanong pa tayo kung tayo ay taga-IPO, bakit tayo ay alam natin ang Tito Mijares, hindi po pwedeng taga-IPO lamang ang makakaalam ng tungkol sa baril. Kung tayo ay may firearms, dapat alam din natin ang batas tungkol sa firearms. Ay tayo ay nagpa-firearms, hindi naman natin alam ang batas sa firearms, ay delikado yan. Baka tayo ay dali ng dali. Okay, at ang 10591, kung tayo ay may baril, ay dapat alam din natin yan. Okay, so hindi ko naman sinasabi na kayo ay maniwala sa akin. At kung kayo ay nagdududa sa akin, basahin, magawa kayo ng sarili ninyong research. At itong akin ay for educational purpose. Hindi naman ako dito nagsasabi ng ikapapahamak ninyo. At ang sinasabi ko dito ay yung lagi tayong safe, maging masunurin sa batas. Kung binabasa ko man yung batas, ay binasa ko lamang yan. At kung ibang interpretation ninyo, sa interpretasyon ko, ay pumunta kayo sa abogado o di kayo pumunta kayo sa FEO, sa Firearms and Explosive Office, para mas malinaw. Ako ay nagbibigay lamang ng guidance para maliwanagan at hindi tayo makalabag sa batas. Ang sa akin dito ay sumunod tayo sa batas. Hindi naman, kung ang mababasa ko dito ay ikasasama ninyo, kamukha ng mga comment, na kung bibili ka ng baril yung baril na pang house, yung pambahay na baril, ay alin ba maganda, may license ba o wala, o may nagsabi na mas maganda daw yung wala na license, ay hindi ko ina-advise yun. Ang ina-advise ko lagi ay yung may license. Okay, so inulit ko, for educational purposes lamang ito, Tito Mijares, hindi po ako taga-IPO, ako po isang hamak na firearms instructor. Okay, so ayan, at may nagtatanong sa atin, hindi po ako content creator. Ako po ay isang firearms instructor. Okay, so hindi po ako bahala na kayo kung tawagin niyo akong content creator. Okay, dahil ako ay isang YouTuber na may pinaglalaanan ng ating kinikita sa YouTube. Okay, God bless us all. Thank you very much. At babasahin ko lamang yung ating mga weekly highlights of our most engaged audience. Okay, mga top commenters natin. Okay, community spotlight, weekly highlights of your most engaged audience members, including your top commenters. Shout out kay Gimboy, meron ka 63 engagement. Shout out kay Chocolate_Boy, meron kang 27 engagement. Shout out kay Brian Butchupido, meron kang 31 engagement. Shout out kay Adonis Pitugo, meron kang 2 engagement. Shout out kay Tommy Aparachi, meron kang 100 plus, perfect na engagement. At sa mga shout out sa mga taga Pinamalayan, Oriental Mindoro,
Doon sa dati kong machine shop, meron diyan kaming bagong business, Papa Burgers. Sa halagang 40 pesos, mapapa-burger kayo sa sarap. Sa Alvarez Street, Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Thank you very much.